morning, biyahe kami ngayon ni OBR pa Baguio, staycation, tapos gagala din kami doon sa mga galaan. Tara! Time check, 6:46 in the morning. Medyo late na yung biyahe namin pero alas 2 pa naman yata yung check-in namin doon sa The King's Cabin. Alas 3 daw sabi ni Javier. Nasa around 190 kilometers yung layo nun from dito sa Pampanga kasi ang dadaanan namin is doon sa may Lapas. Tapos ang labas ay sa Paniki. Ito yung ginagawang dito, stasyon sa Mabalacat exit. Ito kami exit, tas diretso ng Magalang. Yan ito, padiretso ng Magalang. Ito na, liko. Pa-Concepcion. Tapos after ng Concepcion, Lapas. Ito na yung likuan dito. Papunta ng Concepcion. San Francisco. Dito sa may palengke ng Concepcion. Maraming liko. Pero basically, kanan, kaliwa, kanan. Tapos diretso na yan. Papunta ng Lapas. Ito na, Palapas. Liko kami dito, pakaliwa. Doon yung kila Tita Eva na Amelia's Restaurant. Makakain kami doon pagpauwi. Tapos liko na dito sa may Shell. Pag padiretso doon, hindi ko lang kung may daan eh. Pero feeling ko meron din. Pero liko na tayo dito kasi dito yung nakita ko na isang daan. Ito ang dinaanan din namin dati nung pumunta kami ng Malico ni OBR. Nag-check lang kami ng maps. Yan, double check. Tama naman yung dinadaanan namin. Ito nga yan. Dire-diretso do. Tapos meron mga konting mga intersection na papakita ko sa inyo para at least alam nyo kung balak nyo dumaan dito. Pwede rin kayo dumaan dito pag galing kayo ng Manila, Bulacan. Ang labas nyo dito sa Silex. Ikot kayo doon, exit ng Silex. Silex na kasi yan. Yung Central Luzon Link Expressway na Cabanatuan or Aliaga, ganon, San Juan. Tapos ikot kayo, balik kayo dito. Ayan yung Silex. Dati may daan dyan eh, pero parang sinarado. Kaya nung pag nadaan kami dyan ni OBR, napunta kami ng Cabanatuan. Doon kami nadaan sa kabila, yung main entrance. Pwede dyan, kahit tricycle, kasi wala pang toll gate. Hindi pa rin open or hindi pa tapos yung sa dulo na pa-Cabanatuan na exit. Hanggang San Juan pa lang yung open. Pero alam ko pwedeng dumaan din. May mga nakikita ko dumadaan. Sa Cabanatuan na mismo sila na may exit. Ito, yung una nating lilikuan dito, kanan tayo dyan, pa Nueva Ecija, Baguio. Kanan tayo, tapos kakaliwa tayo dito. Yan, sa Pura, Baguio. Kaliwa tayo dito. Diretso ulit, tapos meron pa dun na mamayang lilikuan ulit. Next intersection, eto, diretso lang tayo dun. Yung mga signage naman yan. Yan o, Ramos, Baguio. Diretso lang tayo. Dire-diretso na to, tapos kakaliwa yata. Ito na yung likuan. Tapos may nakalagay dito, alternate route to Baguio. Pero nung chinek ko yan sa street view, parang ano siya eh. Masikip yung daan. Dito na lang kami sa may Papaniki. Yung daan. Motor highway na ito. Ay, lalim. Mas malayo lang siya ng 20 kilometers yung pag umikot doon. Pero hindi mo madadaanan yung mga traffic dito. Halo kong rush hour. Although may konting traffic na nadaanan doon, pero sakto lang. Mas mabilis pa rin kung doon ka mata-traffic. Halo pag rush hour. Doon sa may Tarlac City, madaming dadaanan kasing traffic doon. Nakakataw tayong konti. Luwag eh, oh.
na kami sa SM. Walang traffic ngayon, no? Nung nag-vegan kami ni Obier, traffic dito nun, no? Pero late na kasi yun na bumiyahe tayo. Tarlac City kami dumanan. Na-traffic kami. After lunch yata kami nun bumiyahe. Ninja na tayo. Ito laging traffic dito sa Tulay. Yung mga naliligo kaya dyan, B. Parang wala, no? Ang ganda lang niya tingnan. Stop over daw muna kami ni Obier. Nagugutom na siya. Chowking! Biyahe na ulit kami ni OBR tapos na kami kumain sa Chowking Brunch. Hindi kami nag-breakfast kanina. Rumekta na kami. Ako pa. Ayan, laki oh. Flat yung gulong. Try ko hangin ng konti tapos hanap kami ng vulcanizing doon. Papapasakan ko na lang. Wala kasi akong dala nung pang patch eh. Pero may dala akong pang hangin. Vulcanizing! Laki ng pako oh. May nakita na akong vulcanizing. Pakong tres eh. Okay na, wala nang singaw. Quick fix, okay na ulit. Pero mamonitor ko syempre ng tire inflator ko. From time to time, check namin yung OBR. Hinto-hinto kami. Sina namin kung nababawas ng hangin. Pwede ka naman dagdagan. Yan, minor na problema. Laki ng pakong tres. Good thing din na doon sa may hiwa siya na butasan kasi hindi masyadong lalapat sa kalsada yan. Orang hindi talaga lalapat yun kasi nasa loob eh. Unlike kapag ka sa may mismong surface na butasan, mas prone sa singaw ulit kahit i-patch mo na. Biyahe na ulit. Ito na kami sa may tulay oh. Yan, La Union. Dapat doon kami may dadaan sa kabila kaso 3 bar na lang kailangan magpagas. Iniisip ko baka walang gas station doon. So dumiretso na lang kami dito ni OBR. Pero same lang naman ang lusot niyan. Doon sa may parang after ng bridge doon sa may Cannon Road. Cannon Road kami dadaan ni OBR ngayon. Hanap muna kami ng gas station kasi 3 bars na lang. 300 petot 97 octane. Ito, Pakayanon. Dito kami nagpunta kami ng Bigan. Yan, Mountain View Hotel. Nagstay muna kami dyan ng gabi. Tapos kinabukasan diretso ng Bigan. Yan, balik tayo ng Baguio. Ngayon lang ulit, medyo matagal na rin ang last time na punta namin. Tapos i-testing natin itong Beast Flash na gulong na nabutas. Pero kami check ulit, itigil pala muna kami. Check ako nagbago yung tire pressure. Kung sumingaw, pero mukhang okay naman. Wala mo lang nakaramdaman. Pero try natin siya sa twisties kasi isang beses ko pa lang ito na-try. Tapos yung twisties na saktuhan lang doon sa may San Jose Tarlac. Hindi naman sobrang tight yung mga curves doon. Pero okay to so far, itong Beast Flash na street tires na gamit ko kay ADV. Dati kasi ang gamit ko is yung Dual Sport, yung Beast X3M. Tinry ko naman to. Makapit siya, ganda siya. Pero try natin ngayon dito sa bankingan kung kamusta yung performance niya. Benguet Province, may mga ginagawa pa rin. Parang yung dati, di ba meron ano dito, yung magre-reroute ka sa ilog, pababa. Ngayon wala na. Tapos parang ang ginawa nila, hinarangan nila. Pinadiran nila na ganyan para hindi na mag-landslide. Ito yung lusot nung sinasabi ko kayo na shortcut, yan ang labas mo. Pero dito na tayo dumaan para makapagpagas kasi walang gas station dyan eh. Nag-set up na rin ako ng maps pero although alam ko naman na yung daan, pero para lang sigurado. Diretso lang naman kasi to sa Cannon Road. Last week pala nagparinyo na ako ng rehistro na ADB 160 doon sa may Angeles sa Quick PMBIC. Tapos one stop shop na siya, doon na lahat. Doon ka nakukuha ng emission inspection 500 kasama na stencil yung process nila doon. Tapos meron na rin silang insurance doon na 600 pesos. Tapos after ng insurance, doon na rin pinaprocess sa kanila. Meron na sila doon na processan ng rehistro. Parang 240 pesos. Tapos may convenience fee lang. Pwede mo naman dalhin sa LTO kung gusto mo. Wala nang convenience fee. Makalas ka ng 100 pesos. Pero dahil andun na rin ako, hindi na ako pipila na matagal. Konti lang din ang pila. Wala pang 30 minutes tapos na yung renewal. Nakuha ko na agad yung bagong rehistro na ADV. Registered na siya this 2025. Doon nga sa Quick PMBIC, Private Motor Vehicle Inspection Center na one-stop shop na. Bilis lang ng process. Bayad ka lang ng 100 pesos for convenience fee. Tapos yun nga, mas mahal syempre yung insurance nila kasi 600. Kasi pwede ka sa Cebuana yung kapag may plaka ka na. Ako kasi may plaka na eh. Sa experience ko naman sa Cebuana, madalas na kada pupunta ako offline, hindi rin ako makukuha ng insurance na tig 300 pesos. Kaya ayun nga, para makabilisan lang, doon ako napunta. One-stop shop na. Pero depende na sa inyo kung saan trip nyo. Or kung meron sa inyo ng PMVIC kasi minsan wala eh. Parang ilan pa lang yata ang lugar ang meron na Quick PMVIC. Sa Angeles meron. Si Honda Clicks, ano pa ang renewal nun? June pa. Sa June. Balik ulit ako doon. Tapos ganun din yung process. Ang ginagawa ko kasi doon, hapon ako napunta para wala ng tao talaga. Kasi pag umaga madami. After lunch yan, magandang pumunta doon. Halos wala na nakapila. Kaya ang bilis lang. Nag-check din pala ako ng gulong natin kanina eh, nabutas. Okay naman, hindi siya sumingaw. Tumaas pa yung pressure niya kasi usually tumataas yan eh na 3 to 4 PSI. So 33 ko sinet kanina.
tapos naging na siyang 36 to 37, parang 36.5 PSI. Tinabasan ko lang yung pagkakatabas niya kasi parang lumulutang ng konti. May dala man akong pangtabas na nail cutter. Yan, dala ko, tinabas ko. Hindi mo siya sumisingaw, okay naman. Sa mga banking pa rin tayo kahit nabutasan tayo ng pakong tres na gulong. Update ko din pala kayo sa gamit ko na Super Labo Wing Bell, yung galing kay Ryan na speed tuner. 2,000 plus kilometers ko na siya nagagamit. Ilan na bang mileage na ito? 38,394. Ayan, nasa 2,400 kilometers na. Sabi ko kasi nung vlog ko yun is after 3,000 kilometers check ko yung condition. Malapit na rin siguro pag uwi. Pag maka 3,000 na, check ko na yung condition niya. Buksan na natin, pakita ko sa inyo. Pero so far na ginagamit ko siya, wala pa rin ako naramdaman na dragging. Tapos hindi pa rin siya nag-overheat. Sinecheck ko naman din kasi from time to time yung condition. Pinapagpag ako ng alikabok kasi nga lumalapat yan doon sa clutch lining eh. So, yung mga debris nun na pinaglapatan, inaalis ko. Tsaka ngayon kasi may ride kami ni OBR ng Baguio, medyo nagpagpag ako ng CVT. Hindi na ako nag-regrease. Kumbaga, tinanggal ko lang yung mga dumi-dumi, mga alikabok. Okay naman siya. Yung speed tuner na Super Labo Wing Bell. Laring vibration ako nakaramdaman. Smooth na smooth yung andar. Ang kapartner niya pa rin, siya pa rin yung Labo clutch na stock material, yung galing din kay Ryan. So far okay ang performance. Tested ko na rin sa mga malalayong biyahe. Di siya nagsislip, di dumudulas. Yan, nasusunog nga yan. Okay pa rin. Di pa siya deform. Walang sunog, yung nag-uube. Tagal na namin hindi nakadaan dito. Kasi nung bumabalik-balik kami ng Baguio, sarado nandito lagi eh. Ngayon lang namin na-tsempohan na open siya. Kasi nag-research siya, tinignan ako kung open. Para sigurado kasi mahirap naman papasok kami dito. Bas, sarado pala. Pero open naman ngayon. So update ko din kayo sa gamit ko na engine oil ngayon. Yung Petronas A900 na yung gamit ko. Actually may vlog ako noon. Ang sabi ko din doon after 2,000, 3,000 kilometers. Gusto kong sagad din eh kasi nung nag-change oil ako 36,000 kilometers, 38,000 na mahigit. So bala ko isagad ko ng 3,000 kilometers. Tapos isang beses pa lang ako nagdagdag ng oil kasi every 500 kilometers nag-check ako ng oil level. Isang beses pa lang siya na pag-check ko na nabawas. Tapos kapon din nag-check din ako ng oil level, wala pa rin bawas, same pa rin. So hindi na ako nagdagdag. Tapos yun nga, smooth na smooth yung performance niya. Oh, parang may reroute ah. Dito lang. Yan, merong bang ginagawa at pala doon. Diretso na ulit tayo. Ayun, A900 yung gamit ko. Smooth na smooth pa rin. Tapos siguro parang mas hindi nagbabawas to yung sa paggamit ko ah. Pero order ulit ako eh. Bibili ulit ako ng isa pa. Tapos doon ko siya final review pag medyo nagamit-gamit ko na ulit yung isa. Next, para dalawa syempre diba. Pero so far okay na okay. Smooth sa makina. Wala ding vibration ako nararamdaman. Tapos hindi siya nanlalata kahit matagal na yung biyahe. Nakailang long ride na. Marami kaming long ride ni OBR ngayon eh. Hindi ko lang nabablog yung iba. Yung isa lang, ano ba yung long ride natin isa na binlog ko? Pa 100 Islands yan. 100 Islands. Tapos ngayon dito, Baguio. Dami pa eh. Hindi ko lang binablog na kasi nga hindi naman sobrang long ride na. Saktuan lang yung mga distance. Ginagawa ko kasi pagka may long ride sinasama ko na yung mga review ng mga ginagawa kong vlogs, mga DIY vlogs. Mga tinetest na products, gano'n. Pero ngayon Baguio kasi maganda mag-vlog sa Baguio. Tinan nyo naman ang view. Ganda solid Wow! Hindi tayo pipigilan ng pakong tres sa pagbabagyo. Pasak lang yan, rekta na yan. Ito rin palang handle grips ko, bago rin yan. High desk na rapid. Sarap gamitin ito, lambot. Ang ginawa ko, pare-pares na kay Bit, kay Click, tsaka kay ADV. Pare-pares ng ganyan yung grips nila. Tapos yung kay ADV ito, tsaka yung kay Honda Click, may tabas dito para dito sa lagayan ng MDL switch ko na 3-way switch Atom. Sarap niya gamitin, ang lambot sa kamay. Although isa okay naman siya, yung dati kong gamit, yung kulay black din yun eh. Tourer yata yun. Hindi siya kalambutan pero okay naman siya. Ito kasi lambot talaga. Nakaramdaman mo yung difference eh. Parang mas makapal siya na mas malambot. Ang kagandahan naman kasi dito, hindi siya lumalagkit kahit ang tagal na. Kasi isang gamit ko noon na grips, 2 years kaya gamit yun, hindi siya lumalagkit talaga. Kahit bilad sa arawan. Kasi minsan pag nagpa-park ka, hindi mo naman maiwasan na hindi mabibilad sa araw yung motor mo eh. Although si ADB kasi nga, doon may garahe, may bubong sa bahay, hindi na naaarawan. Pero pag nga ng mga nagpa-park, yan, naaarawan siya. Hindi siya lumalagkit in 2 years. So expected ko na rin to na hindi to lalagkit katagalan. Lambot, sarap talagang ang gamitin ito. High desk handle grips na rapid. Ganda. Uy! Lingon ng lingon eh, no? Sarap i-banking ng Beast. Nakapit talaga to. Nakapit sa pako na, be.
Sobrang kapit, pati pa ako kumapit. Sakto lang pacing namin ni Javier kasi nagbablog ako eh. Maliit lang din naman kasi ang kalsada rito. Hindi ka rin pwedeng bumakbak dito ng todo-todo. Tapos yun din palang gas tank na resistance spring kasi hindi ko mapapakita ngayon. Hindi ko rin napakita kanina. Okay pa rin siya hanggang ngayon. Yung dito sa may gas tank cover para aangat siya. Hindi pa rin siya mahina. Malakas pa rin yung spring force niya. Malakas pa rin hanggang ngayon. Medyo matagal-tagal ko na rin gamit. Ilang 1,000 kilometers na. Kasi syempre katagalan yan dahil nakasara lagi. Parang naiipit yung spring na medyo tumawala yung tigas niyan katagalan. Pero so far nga ngayon okay pa rin. Yung gas tank cover resistance spring na nilagay ko dito sa gas tank cover ni ADB para hindi siya mag-i-stuck. Kasi pag wala nun, ayaw umangat. Kuha din nung deck pad na nakalagay dyan, medyo bumigat eh. Kaya ayaw din umangat kahit palinisin mo. Huling dumaan pala kami ni Javier dito gabi. Parang bilag ko din yata yun. Gabi kami dumaan. Mas ma-appreciate mo talaga pag umaga ka dumaan. Ganda ng view. Yung set ko din pala sa CVT yun pa rin. Yung K-Works pa rin na fully set. Tapos same set ng mga springs. Ganun pa rin yung NCY na click 150 na 1000 RPM. Tapos yung Labo clutch. Ang bola ko 14 grams straight. Tapos medyo bagong belt na ito yung gamit ko. Medyo bago na. Kasi nagamit ko na yun. Mga 3,000 kilometers. Na break-in na rin. 1mm tuning washer. Yun pa rin yung gamit ko. Kung napanood nyo yung vlog ko nung final performance upgrades na vlog ko. Yun yung set ko. Same pa rin. Malakas pa rin. Itong spring pwede nang palitan to. Medyo nakikukulangan ako ng konti sa ahon. Although okay pa naman siya. Kasi pagka lumalambot yung spring, mahihina ng konti yung hatak. Pero okay pa naman. Kaya pa naman kami buhatin. Kahit madami kami dala ni OBR. Yung mga pahon. Tagal din siya talagang lumata. Tagal na rin gamit yung NCY na click 150 na center spring 1000 RPM. Body position ng konti. Hindi na ilalabas ang puwet. Galaw-galaw lang ng katawan. Shift weight. Para hindi masyadong mag-lean yung motor. Sakto lang. Sarap. Yan ah. Konting counter steer lang yan. Bridge ulit. Maramal Bridge. Ito mas maganda. Wow, solid. Yan, sarap dumaan dito eh. Ang ganda ng mga nakikita. Nakaka-relax. Sa mga maintenance naman pala na latest na maintenance ko kay ADB. Nung isang araw, nagpalit na ako ng bagong air filter kasi nasa 3/4 na yung dumi. Sa kulay green ng filter element ko. 3/4 na black. Parang 1/4 na lang yung kulay green. Kaya pinalitan ko na. Kaya bago na yung air filter ko. Yung code na ginamit ko dito na air filter yung pang PCX 160. Pares lang naman yung pasok din. Pares lang naman kasi ng korte yan. Airbox ng ADB 160 at PCX 160. Kaya interchangeable sila. Yung mga air filter nila. Senyas na kaya tayo nito kung pwede mag-overtake. Yan, pwede naman after nito. Overtake tayo. Wow, sarap ang lamig. Parang papayaw-payaw pala yung lamig eh. Hindi pa yung todong lamig ito. Parang may humapyaw na lamig ng konti. Medyo mababa pa siguro ng konti tayo. Tapos ano pa ba? Mga maintenance ko yun. Yung brake lever. Sinek ko yung kung nag-aasin na yung repair kit. Okay naman siya. Nilinisan ko siya. Kasi pinalitan ko ng silicone grease. Yung ginagamit ko dyan. Linis. Tapos silicone grease para hindi magre-react doon sa rubber. Kasi may rubber boot yan. Yung sa naman ng repair kit. Para hindi siya magtitigas or e-expand. Kaya silicone grease dapat. So after nun, naglinis ako ng caliper. Tapos nagpalit na ako ng brake fluid. Ang gamit ko ng brake fluid ngayon is yung Preston na DOT4 na. Mas mataas yung boiling point niya compared dun sa, hindi ko lang kung ang stock ay DOT3, pero DOT4 na itong gamit ko ngayon. Preston yung brand. Nakalagay din naman kasi sa cap ng reservoir na DOT3 or DOT4 pwede mong gamitin. Kaya DOT4 yung ginamit ko. Para kung sakaling sobrang gamit yung preno na puro lusong, di basta-basta kukulo na malulusot yung preno. Tapos fuel filter din, nagpalit na ako nung nakaraan. Bago na, parang 30,000 mahigit. Nalita ako. Medyo maitim na siya. Kinalawang nga lang yung labi ng gas tank ko mismo. Kinalawang. Kaya, tinanggal ko talaga siya lahat. Okay naman hanggang ngayon. Wala namang leak. Walang tagas yung yung pinalit ko. Siyempre nagpalit din ako ng o-ring para sigurado. Okay naman yung pagkakalapat niya. Walang leak. Tapos nagpalit na rin ako. Nag-maintenance na ako ng front suspension. Ang pinalit kong fork oil ay K-Works fork oil na 15W. Tapos 120 ml yung nilagay ko. So far okay siya. Maganda. Mas matigas
matigas siya ng konti compared sa stock. Stock kasi malambot. Pero parang mas gusto ko yung play ngayon ito. Mas okay siya. Ginagawa din nila to oh. Binago na nila, pinatibay. Yan oh, iba na. Yata yung sinasabi ko na, yung sira dati. Yung parang umiikot sila dun sa baba. Parang mag-river crossing ka. Ayun lang, yung mga maintenance ko kay ADV. Tapos yung ball race yan, okay naman hanggang ngayon. Phyto na ball race. Yun ang ginamit ko. Yung kagaya lang din siya, kamukha din siya ng stock. Hindi kasi ako gumagamit na nung knuckle bearing kasi mahirap kalasin yun eh. Parang naka-flash yun dun sa ano eh. Yung inner race. Mahirap akong baklasin pagka nasira. Natry ko na yung kay BT. Hirap ako. Pina-welding ko pa bago ako matanggal eh. Kaya mas okay yung stock. Mas madaling tanggalin. Madaling mag-assemble at disassemble ang ball race. Kesa sa knuckle bearing. Yung parang stick bearing yun eh. Pero mas matibay yun syempre. Yun lang. Pag nasira, mahirap baklasin. Yan. Ito packet na matatarik na tong part na to malapit sa lion's head. Mapakiramdaman ko yung center spring ko kung kailangan ko ng palitan. Magana medyo nabibitin na ako sa hatak niya. Yan na yung senyales na kailangan ko na siyang palitan. Na medyo lumata na. Ako mabibitin sa akon. Yung mga matatarik dito eh. Tapos medyo bumigat din pala ako. Tumaba na naman ako. Lagpas na siguro ako ng 62. Palit ako nagtitimbang eh. Pero feeling ko mas bumigat ako. Yung punta namin dito nun, all stock pa yata gamit. All stock pa. Yan, ahon tayo. Lion's head. Mukhang okay pa naman yung center spring, kaya pa naman niya, pero marami pa dito. Ahon pa tayo. Lumalamig na, pataas na eh. Ito matarik ko. Tapos traffic ko. Mabibiting ka. Okay naman, basic lang. Ito na yung lion's head. Diretso na rin kami, sabi ni ABR. Lion's head, welcome Lions International. Lost talaga sa ahon tong CVT set natin. Hindi ko tinatapatan yung final destination. Hirap hirap mag-overtake dito. Ganyan pa yung sinusunda mo, no? Takot eh. Timing lang tayo ng overtake pag clear. Medyo lumalata na. Medyo nabibitin akong konti. Pero malakas pa rin siya sa ahon. Pag yung gusto mong mabilis, kukulangan ako sa RPM. At pala nagpalit na rin ako ng center spring kasi ahonan tong bagyo eh. Kailangan din niyang pinapalitan pagka lumalata na para okay ulit yung performance. Pero okay pa rin naman hanggang ngayon. Nakukulangan lang ako ng bagya. Ahon! Sarap ang lamig na. Dire-diretso na lang to. Tapos liliko na kami. Doon kami dadaan sa may papuntang Camp John Hay. Shortcut siya. Hindi kami dadaan doon sa may parang city para less traffic. Tsaka hindi pa kami nakakadaan doon sa Camp John Hay na yun. Tapos na naman yung matatarik na tight curves ng mga mababait na kurbada dito. Ito na, liligaw na kami dito. Ito yung daan ng papuntang Camp John. Pag dumiretso kasi dyan, matraffic. Dito, ligaw tayo dito, kanan. Ito yung signage yan. Sundan lang natin yung maps. Puntang Camp John Hay. Sobrang lamig na dito. Tarik nung dadaanan natin kanina doon. Pero dito medyo okay na. Hindi na siya sobrang tarik. Ay, dog cute! Ito yata talaga yung daan. Ayun daan sa kabila, mas malaya. Ito walang traffic pero matarik. Kaya ganito, alternate ko lang yung preno. Left, right, left, right. Pero hindi naman mag-overrate yan dito eh. Malamig dito sa Baguio eh. Hindi lulusot Dami kasing shortcut dito sa Baguio pero matatarik talaga yung daan. Tapos lusong. Alam niyo naman mahina lang engine brake ng scooter. Kaya mag-rally ka sa preno. So alternate mo na lang. Makatulong din yung brake fluid na gamit ko ngayon, DOT4. Hindi basta-basta magkukulo. Alternate braking, front and rear. Malapit na tayo dun sa parang kanto. Dami palang view deck dito, no? Happy Hollow National High School. Ito na, palabas na to. Tarik ng daan. Throttle play lang. Ito yung dugsungan pala. Yan, dapat dyan kami dadaan kanina. Sabi na, try daw namin dito. Ayun yung Camp John Hay, no? Yan, balik na ulit kami sa normal na daan. Sobrang tarik doon, kaya naman ADV. Basic lang. Kahit madaming dala.
Punta daw muna kami ni OBR ng saan? Botanical. Ito yung parking na mabango. Dito kami ni OBR sa may Botanical Garden. 10 pesos parking sa Botanical. Next destination namin is Mines View Park. 2.2 kilometers lang, lapit lang. Daan na rin tayo sa right park kasi pwede naman dito. Video daw si OBR. Labas tayo dun sa kabilang yan. Tapos na mag-video si OBR doon. Diretso na kami doon sa may King's Cabin. Malolobat na rin to. Ligo na kami dito sa kaliwa. Monterrasas Village. Ganda talaga mga daan sa Baguio. Eh, no? Bundok eh. Alternate lang natin preno. Turik ko. Alternate lang preno. Hindi man tayo bubulosok. Pero maturik ko. Isang ligo na lang. Ay pala dito pag sabay-sabay ano. Dito na kami sa may The King's Cabin. Ayun yung kalsada. Ayan dan. Tapos packet dito. Tapos ito yung parking nila. Siguro kung 4 wheels, kasya pa rin. Yan. May banday ka pang dog. Tapos dun sa taas. Ayan yung cabin mismo. Okay din dito kasi ano, may mga puno. Hindi masyadong mainitan yung motor. Ano. Sa ADV. Naka-dislock alarm para mas safe syempre. Daling ko na lang yung mga gamit. At na tayo dun. Ito yung daan. Ayan. Ayun, pataas. Pakita ko muna sa inyo itong sa may baba. Sa taas mamaya. May kalan dito, tapos yan, faucet. Dami, pwede magluto dito. Meron ding rice cooker, heater, ref. Ito, pwede mambilin. May soft drinks. Parang ang sarap oh. Yellow. Mas malaking TV. Ito, CR. Meron ding, ito, cooler yung nalagyan ng yellow. King's Cabin. Ayan, taas. Hello! Yan, ganda may ano sila, park. Kaya tayo sa taas. Ayan, may tulugan. Meron ding aquarium. Daming board games, oh. Tapos balcony. Yun, ganda. Pang staycation talaga siya. Pero bukas punta kami dun sa Dragon na parang castle. Bago yata yan. Bagong open. Ito yung hanging bridge dito. Tapos merong ilog sa baba. Meron pa pala isang bridge. Dalawa pala. Ito. Dog. Medyo nakakalula kasi parang malalaglag. Pero hindi naman. Safe naman eh. Makipot. Hindi kagaya na isa. Si ABR. Tapang oh. Pero yung sa mga gold. Hanap kami ng kainan dito sa may Session Road. Ito yung registration sa Dragon Castle. 165 each. Tapos nagsha-shuttle. Papunta dun sa taas. Yun, papunta sa taas. Shuttle. Ito na yung castle. May libreng payong. Uwi na kami ni OBR. Kunin na namin yung motor. Doon. Sila lola nila OBR dito.